70. Saksi si Sherian Torres. Tanghali pa lang kanina may nakuha na impormasyon ang mga miyembro ng Sultanato ng Sulu mula kay Raja Muda Agdimuddin Kiram sa Lahad Datu sa Sabah. 10 na raw ang namatay sa kanilang hanay, kabilang nga isang babae na binaril umano ng sniper habang nasa loob ng pinagkukutaang bahay. 4 naman nilang kasamahan ang sugatan. Hindi muna sila pinangalanan ng Sultanato para maiwasan ang marahas na reaksyon ng mga kaanak. Do we want more bloodshed or do we want this bloodshed to stop? We are posing this question to the Malaysian government. We appeal for sobriety. May pakiusap din ang pamilya kay Pangulong Noynoy Aquino. Gusto ko nakadiretso kami, usap kami dalawa gano'n. Oh, not necessarily, I would like to myself being as a sultan, gano'n. But I want to make it clear dito, iba naman ito eh. Palagi mali yung mga pinapadala niya eh. Sa ngayon, tuloy raw ang laban ng kanilang puwersa na pinamumunuan ng Raja Muda o Crown Prince na pinabubulaanan nilang naaresto. He is well, he is not wanted, he is still leading the struggle. The military officials of Malaysia to launch another attack against Dato' Raja Muda. Pasado alas 5 ng hapon nang muling humarap ang tagapagsalita ng Sultanato. Isang informante raw niya sa Kuala Lumpur na nagsabing umabot na sa 69 ang mga nasaktan sa puwersa ng Malaysia. Bagamat hindi tiyak kung may mga kasamang nasawi sa bilang na ito o bawang mga sugatan sa sagupaan. According to reliable source, that Malaysia will use its military might to attack the Raja Muda in view of big casualties that they suffered during the fight today. This takes message from Kuala Lumpur, there are 69. Ipinarating naman sa Sultanato ng kapatid na Raja Muda na si Dato' Alia Napia Kiram na nakabase sa Sabah ang pagdampot daw ng Malaysian authorities sa may 100 undocumented Filipino refugee sa lungsod ng Semporna. Kaya nagtatago na raw sila at iba pang kaanak ng mga Kiram na doon na nakatira. Sa gitna ng tumitinding gulo sa Sabah, tahimik lang at ayaw na magbigay ng pahayag ng pamilya na Raja Muda sa Simunol Island sa Tawi-Tawi. Gayunman, handa pa rin daw ang mga naiwan doong miyembro ng Royal Security Force na sumunod sa Sabah para mapigilan ng pagsiklab pa ng karahasan. Nagdagdag na ng puwersa ang Philippine National Police sa isla. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi.